go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster, ay haharapin na ang bansang Amerika at Saudi Arabia para lumaban. Tila nauntog na nga itong si Naoya Inoue, tungkol sa kanyang kinikita at sa kanyang boxing career, at para na din matuldokan ang mga sinasabi sa kanya na isa itong duwag dahil hindi lumalaban sa labas ng kanyang bansa. Dagdag pa dyan ay mali ang kanyang inaakala na ang kanyang bansa ang magbibigay ng malaking pera na halin tulad sa isang global boxing superstar. Ngunit ang pinakamalaking ibinibigay umano ng bansang Japan sa kanya ay hanggang 6 na milyong dolyar lang. Kaya gusto pa ni Naoya Inoue na gamitin ang kasikatan niya para makalikom ng malaking halaga sa bawat laban niya. Kaya nakapagdesisyon na si current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue na harapin na ang bansang Amerika at bansang Saudi Arabia. Dahil sa kasikatan ngayon ni Naoya Inoue ay tiyak na maraming promoter ang magbibigay sa kanya ng malaking halaga para lumaban sa labas ng kanyang bansa. Dahil na din sa Japan lang ito lumalaban ay talagang hanggang 6 na milyong dolyar lang ang kanyang kinikita dito. Kaya nung inalok siya ng $20 milyon ng isang Saudi billionaire ay hindi na ito nagdalawang isip pa na ito ay tanggihan, dahil doble ang kikitain niya sa labas ng kanyang bansa kapag siya ay lumaban, kumpara sa loob lang ng kanyang bansa. Ayon naman kay Bob Arum na pagkatapos ng laban niya kontra Goodman ay kailangan na ni Naoya Inoue na lumaban sa labas ng bansang Japan. Kailangan niyang harapin or makalaban ang mga dekalibre na mga boksingero sa labas ng kanyang bansa lalong-lalo na sa bansang Amerika. Dahil itong si Bob Arum ay hindi kalakihan ang kinikita niya kapag sa bansang Japan ginaganap ang laban ni Naoya Inoue. Hindi tulad noon ni Manny Pacquiao na talagang malaki ang kinikita niya dahil na rin sa pay-per-view nito. Habang si Inoue kapag ito ay may laban ay hindi po siya pay-per-view, kadalasan ay ang laban niya ay makikita lang sa YouTube Live at ibang livestream na maliit ang kita kumpara sa pay-per-view. Sa pay-per-view kasi ay doon talaga kumikita ang mga laban dahil buong mundo ang makakasaksi sa laban. Idagdag pa dyan ang mga tiket na nakakalula ang presyo sa loob mismo ng venue, na kadalasan ay puro mayayaman at mga sikat ang nandoon para manood ng live sa laban. Dahil naman sa paglabas ni Chavez Singson na kasama ang former 3 World Division Champion Cuadro alas John Riel Casimero, ay nabuhay muli ang matagal na inaasam ng karamihan ng laban Naoya Inoue versus John Riel Casimero. Si Chavez Singson kasi ay isa sa pinakamayaman na personalidad ng bansang Pilipinas, ay kaya niya maglabas ng $60 milyon para matuloy ang inaasam ng karamihan na laban sa pagitan ni current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster versus former 3 World Division Champion Cuadro alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Matutuloy kaya ang labanan na ito sa likod ng sikat at mayaman na personalidad na si Chavez Singson? Ngunit bago yan ay panoorin muna natin ang pinakamalaking laban ni Cuadro alas John Riel Casimero, kamakailan lang na ginanap dito sa bansang Japan, na kung saan ay kanyang nakalaban si former world challenger Saul Sanchez. Sanchez mo kasa! Sanchez mo kasa! Casimeroの左が火を吹いた！2度目に匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、いきなりいった、ぐらついた、しかし右を入れた、手をついたか、どうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、勝った後に。いや、さすがカシメロ、こういう記録ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。そうですね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いや、しかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが生まれました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ナッチャップ
ジャブを突っ込んで左のフック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して2回目、サンチェスも返した。左カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか。うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか。仕留めに来る。サンチェスしのげるか。コース一方か。いや返す。返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ここはタイミング合ってますよ左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている。今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。ポーランドどうでしょう。しのげるか。止めた。